Uy, ayan. Ayan na. Ano? Inaanyayahan po natin ang lahat ng nagrarally dyan na manood po dito sa segment na ito. Ang pag-uusapan lang po natin sang-ayon sa batas. No? Pag-isipan lang natin mabuti. Uunahin ko na, no? Alam mo, ang naiinis ako dito sa declaration nitong di ba sa Death 25 niya sinabi, no? Nag-interview siya, sabi niya, ang dami ko kasi kaibigan ang dami nag-donate. May nagbabawal ba na batas? Una, yung self-proclamation ba ng ignorance? No? Na bilang abogado, hindi mo alam na nakalagay sa Omnibus Election Code na required ka. Kaya nga under oath yan na ibigay ang mga pangalan ng iyong mga donors. No? At hindi ka pwede maglagay kung sino-sino pangalan doon. Dapat totoo yan dahil sworn statement yan. In other words, napakalinaw. Napakalinaw sa batas. Kaya ka nga pinagpa-file niyan. Statement of Contributions and Expenditures. Tapos meron ka hindi lalagay. Ano ibig sabihin nun? Nagsinungaling ka doon sa SOSE mo na sabi mo wala ka ni isang campaign donor pero sabihin mo afterwards meron pala. So yung first sa akin yung attitude lang ng ignorance at second yung attitude ng hubris, no, yung kayabangan na nagva-violate ako ng batas, what are you going to do about it? No? Malinaw po sa batas yan. Dapat dineklara niya yan. Ano yung pwede niyang harapin? 1 to 6 months na 1 to 6 years na pagkakakulong at disqualification. No? Pwedeng ma-disqualify. Dapat lang ma-disqualify kasi hindi po natin pwedeng payagan na may bumababoy sa ating batas. Tapos papayagan na lang natin just because we believe na makapangyarihan siya coming from a religious sect. No? Ang dami na nga nagsasabi na nanalo yan dahil yung religious sect na ito talagang ini-strong arm yung mga local government units. Lahat ba tayo? Wala ba na bang matapang dito sa bansa na ito na i-enforce yung ating mga batas? Dapat yung DOJ, dahil nag-violate siya ng revised penal code, dapat yan parusahan. Dapat yung ating COMELEC, hindi pwedeng babagal-bagal i-enforce ang ating Omnibus Election Code. Dapat yung ating Korte Suprema, di ba? Yung nagtitingin na dahil abogado siya na nagpo-proclaim na nag-violate ng batas. Dapat nga motu proprio, pati yung ethics committee ng Senado, kailangan imbestigahan itong si Senator Marcoleta. Napakaganda naman pala ng timing kasi kasalukuyan na yung rally ng Iglesia ni Cristo ay tinatawag nilang Rally for Transparency and a Better Democracy. And accountability. At ang SOSE po ay napaka-isang importanteng transparency initiative, no? Dahil dyan po nating malalaman kung yung mga nagdo-donate ba sa ating mga tumatakbong kandidato ay maaaring mula ng mga conflict of interest, potential corruption, kasi nga, kung contractor ba ang iyong mga nagdo-donate, hindi naman mahirap isipin na pag gumawa ka ng budget, the same contractor friends mo yung maaaring paboran mo, di ba? Ano tingin mo? Donor ba ni Marcoleta si Diskaya? We will never know because he is lying under oath. But he's lying under oath, so how would we know? So paano natin malalaman ngayon kung ano yung mga natural na dinidepensahan niya dahil meron siyang conflict of interest at meron siyang natural inclination na protektahan ng interest dahil donor niya pala. Now we will never know. He is defeating the very purpose of the law at hinahayaan natin siyang babuyin ang ating sistemang legal. No? So hindi talaga pwede yan. Kailangan maimbestigahan, kailangan makulong, kailangan makatanggal sang-ayon sa batas. Naku, kailangan naman pala talaga yung ating mga senador ay silipin ng husto. Kahit pala SOSE lang, hindi nagsasabi ng makatotohanan, diba? So Senator Marcoleta, nako, at COMELEC, at iba pa, no? Sana talaga ay pag sinabi natin na para po tayo sa transparency, accountability, and good governance. And good governance. Wag lang lip service. Tama. Gawin Pangatawanan natin. Po natin. Tsaka pinapasweldohan naman ng laki-laki yung mga nasa DOJ, nasa Ombudsman, nasa COMELEC, no? Ang laki pa nga dyan sa COMELEC, sa Ombudsman, ang laki pa ng retirement nila. Alam nyo bang sweldo pa rin sila ng the same na sweldo nila habang buhay pagkatapos sila mag-retire? Tapos, ayaw nyo gawin yung trabaho ninyo. Gawin natin yung trabaho natin, imbestigahan natin si Marcoleta kasi at this point in time, nagkamali siya and he has the hubris to admit it on national TV. Para kung papakita natin na hindi siya mapapanagot dito, we're sending the message to all the Filipinos out there and even globally that the law of the land does not mean anything in this country. Hindi pwede nga mga gumagawa ng batas ay mga numero unong lumalabag sa ating batas. Okay.